Hello, good morning mga kabisnes. So ito mga kabisnes, gagawa tayo ng video sa ating paggawa ng gravy mga kabisnes. So ito mga kabisnes, ilang beses ko na to, ilang beses ko na to ginawa ng video, pero hindi siya masyadong detalyado yung ating paggagawa ng video. Kaya ito, sinusubukan ko yung base ko na mabigay ko yun sa inyo, ang detalyado na paggawa sa ating gravy. So ito, nag-prepare na ako ng mga ingredients natin sa ating gravy mga kabisnes. So ito, mayroon tayong 1 cup of flour. So any flour ang pwede natin gamitin mga kabisnes. Pwede tayong gumamit ng all purpose, third class, or anong mayroon kayong available na flour dyan, pwede nyo gamitin mga kabisnes para sa ating gravy. So yan, ang ginagamit ko ngayon mga kabisnes is third class, kasi yun kasi ang gamit ko sa paggawa natin ng fried chicken. So ito yung third class ordinary flour. At ito ang ating mga ingredients mga kabisnes. So, meron pa tayong isa pang kulang yan, ito meron pang isang Knorr cubes. So ito mga kabisnes, 1/2 tablespoon of kanang paminta, 1/2 tablespoon of kanang chili powder. So gusto ko kasi mga kabisnes medyo maanghang ang ating gravy, kaya lalagyan ko ng chili powder na 1/2 tablespoon. Pero sa inyo mga kabisnes, pwede nyo huwag nyo nalagyan itong chili powder. So ito lang, huwag nyo nalagyan ito kung ayaw nyo ng manghang-anghang. So at 1 tablespoon of asin. Yan, 1 tablespoon of asin mga kabisnes. At saka 1/2 tablespoon onion powder, at saka 1/2 tablespoon garlic powder, at saka isang Knorr cubes. At mayroon na din tayo ditong dissolved na 2 tablespoon of cornstarch. Ito yung magpapalapot ng ating gravy mga kabisnes. Yan. So, ito na mga kabisnes. Mayroon na tayong dissolved na dissolved na margarine na mga kabisnes. Kung kaya nyo, pwede nyo gumamit kayo ng butter. Kaso mahal yung butter, kasi mahal. Kaya ang ginagamit ko lang mga business is ito lang margarine, kasi mura. Yun ang kasi lang naman free lang naman itong ating gravy sa ating fried chicken. Yan. At sa ating margarine mga business, wala akong insakto na measurement sa ating butter, kasi ini-estimate ko lang talaga yung ating butter, ating margarine. So yan, medyo marami nga siguro to, parang medyo marami nga yung ating butter, ating margarine. Pero okay lang yan, wala namang problema sa margarine kung marami or magkulang. Mas mabuti nga yung marami, kasi mas mapadali mo yung pag-toasted. Sa ating harina. Yan. At kung magkulang naman yung margarine nyo, pwede nyo namang dagdagan kung sa tingin nyo ay kulang. So ganun lang ang natin sa ating margarine, sa ating butter. Okay lang kung magkulang, kasi pwede nyo namang dagdagan. At kung magsobra naman tulad nito, okay lang din, kasi mas maganda nga kung maraming margarine, kasi mas mabango ang ating gravy. Yan. At mas madaling toasted yung ating harina. So yan mga kabisnes. So sa toasted, wag nyong tigilan, wag kayong hihinto sa paghahalo, kasi
pag ano yan, hindi magkapantay, masusunog yung ating masusunog yung ating harina pag nasobrahan sa pag hindi mo inahalo-halo ang pag toasted ng ating harina. So dapat inahalo-halo mo talaga mga ka-business para hindi siya masunog ang ating harina. Yung makukuha mo talaga yung tamang pagka brownish ng ating tamang pagka toasted. Hindi siya sunog, hindi din siya hilaw. So dapat tamang-tama talaga yung pagka toasted niya. Kasi yung iba mga ka-business, hindi nila tinutoasted yung kanilang harina. Ang kasi doon, ang maganda doon sa hindi tinutoasted nila is hindi kayo mapapagasto ng gas kasi diretso na pero ang quality ng inyong gravy is hindi siya mabango, kasi mas mabango kasi pag tinutoasted mo yung gravy, yung harina, at hindi mo na kailangan ng toyo na pangpakulay. So bale hinahinaan ko yung apoy mga ka-business kasi para hindi siya masunog. Ayan. So tiis lang mga ka-business, medyo mahaba itong ating video kasi pinapakita ko talaga lahat ng procedure sa ating paggawa ng gravy mga ka-business. Hindi tayo tulad ng ibang nag-vlog na mayroon silang mga hindi pinapakita sa kanilang video. So sa akin mga ka-business, pinapakita ko talaga. Hindi tayo nagdadamot ng mga sikreto. So yan mga ka-business, medyo na brown na konti ang ating medyo na toasted na. Ang purpose ko kasi dito mga ka-business, kasi na-experience ko na kasi yung yung hindi ko tinutoasted yung ating harina. Ang resulta kasi pag yung gravy mo is amoy sulok yung amoy sulok yung mo, yung amoy alikabok yung gravy mo kasi yung harina hilaw pa, hindi siya natutoasted. So dapat tinutoasted mo talaga mga ka-business kasi para mabango yung mo, yung gravy mo. So ganito nga itsura mga ka-business, pwede mo na to lagyan ng sabaw yung tubig para magkano. Pero gusto ko pa mag-toasted pa konti ang ating pero pwede na to mga ganitong mga ganito ka toasted. Pwede na to mga ka-business. Kasi luto na yung luto na yung kanyang harina. Pwede na yan. So handa nang tayo ng kunting 1 cup para mabilang natin yung 1 cup water. Yan. Mabilang. Kasi nasa nasa mga 15 cup of water. Hindi ko kasi mini-measure yung tubig kasi ang ko lang hanggang dito kasi yun hanggang mapuno tong kawali ko sa tubig. Kaya hindi ko na mini-measure sa cup. Pero ngayon i-measure ko ngayon para malaman natin kung ilang cups ang ating gravy. So yan mga business, okay na yung mga business, pwede na natin yan lunuran ng tubig. Yan. So dandahan sa paglulog mga business kasi baka mapasok tayo kasi yan yung usok, nakapasok yung usok. Ayan. So lang para yung mga tibugol. So kulang pa yan, dagdagan natin hanggang mapuno yan mga business. So isang cup na yun, di ba? Isang cup, 2 cup. So ayan, haluin natin. So hindi natin siya mga business, hindi natin siya pinipirsa sa tubig. Dahan-dahan lang sa paglagay ng tubig para makuha natin talaga yung tamang texture ng ating gravy, yung magandang texture. Yan.
wait lang, kulang pas tubig. Dalawa na yon, diba? Ito. So mga kabisnes, pasensya na kayo sa ating kusina. Medyo madumi ating kusina kasi hindi kasi siya tiles. So bali pag nakaipon tayo ipapatiles ko na to ang ating kusina para hindi na tayo mababash na madumi ang ating kusina. Pero sa ngayon, sige lang, tatanggapin ko muna yung mga basher na magbabash sa atin na madumi ang ating kusina. Okay lang yan. Natural lang naman yan sa sa buhay natin. Kagawa ka ng mabuti or masama, mayroon talagang masasabi yung mga tao. So yan. So ito mga ka-business, yan o. So dinandahan-dahan ko lang sa paglagay. So ilang na yun, tatlo na ba ata yun? Tatlong cups na ba yun? So ito, pang-apat, 4. So tuloy-tuloy na natin. 5, yan. 5 cup. 5 cup na yun, diba? So, hindi ko pinipilsa talaga mga business. Kasi gusto ko makuha yung yung tamang texture, sa ating gravy, yung maganda, yan o. Yung walang mga tibog-tibugol, walang mga namumuo na harina. Yun po ang ko, purpose ko sa kaya hindi ko siya pinipirsa. So, yan. Yan mga business. Pasensya na rin sa ating kawali na wala siyang hawakan, nabalik kasi yung hawakan niya. Yan. So bali mga ka-business, adjust nyo lang yung ating apoy. Pwede nyo hinaan, pwede nyo lakasan, pero wag talaga yung masyadong malakas. Nasa lang, medium. Tapos pwede nyo i-slow kung masyado na siyang mainit. Pwede nyo slow. Pwede nyo i-low yung yung tubig, yung apoy. Tapos pwede nyo ilagay sa medium heat ang ating apoy. So yun. So 5 na yun, di ba? 6, 7, 8, mas mga 10 lang pala to. 8, 9. Ayan, 10. Nasa 10 cup ang ating bali sa isang cup na ano ba yun? Harina. 10 cup din na 10 cup na water para sa ating gravy. So yan, mga business. So kung nakita nyo yan, lusaw, diba? Wala siyang parang okay lang yan kasi ang magpapalapot lang naman talaga sa ating gravy is yung cornstarch talaga. Yung cornstarch lang naman talaga. Hindi yung harina. Kasi yung iba, maraming nagtatanong sa akin, bakit daw yung kanilang gravy, bakit daw tumitigas pag lumalamig? Kasi nasusubra yun sa nasubrahan sa harina. Sobrang daming harina ang nilagay nila. So, dapat lang, ganito lang. Ganito lang ang kanyang pagka lusaw talaga siya. Parang tubig lang talaga.
Ayan. Pero maraming harina yan sa ilalim. Nalulubog. Hahalo kasi yung harina natin. Hindi kasi siya humahalo sa tubig kasi hindi pa siya malapot. Pag malapot na yan, hahalo na yung ating harina sa tubig. Yan. So, lalagyan natin yan mamaya ng cornstarch. So, steam lang na muna natin yung ating tubig. So, huwag natin pakuluin. Lang, steam lang. So, pwede na natin tong ilunod ang ating ating mga ingredients. Ito lang. Buksan muna natin tong ating Knorr cubes. Isang kamay lang kasi wala ako. Isang kamay lang kasi gamit ko. So 15 minutes na tayo. 16 minutes. So tagal. So pasensya na kayo sa ating mahaba na video. Kasi gusto ko lang talaga bigay yung pinaka-detalye na pagluluto. So ito na ang mga ingredients atin ang ilunod lahat. Pwede natin yun ilunod lahat. So ito yung chili powder, paminta, onion powder at saka garlic powder at saka 1 tablespoon na asin. So yan mga ka-business. Yan, tumitigas kaagad. Madaling tumitigas kasi itong yung garlic powder at saka onion powder. Teka, lagyan mo lang itong cellphone. Ahak. Tigil ko istorya man din ay ma-play di ay ang video naka-post man di ay. Ay, sayang. So pasensya na kayo mga ka-business, hindi ko pala, dami ko nang sinabi, dami ko nang hindi pala na play yung video ko, naka-post pala. Ay, sorry talaga. So yan mga ka-business, na dito ko na namalayan na tapos na ako magluto, natapos ko na yung gravy. Yan. Pero yun talaga yung natin, yung video natin. Yun ang natin. Ang dami kong sinabi kanina, sayang. Ang dami kong mga detalye na sinasabi. Hindi pala na play yung video ko. So pasensya na kayo mga business. So ito, ayan ang ating ating gravy, yan, ganyan ka ka-stick tamang-tama lang. Yan. Ganyan yung kanyang texture. So yun po mga ka-business. So bali luto na ng ating gravy. So bali wag natin yan siyang ilalagay sa plastic. Talaga mga ka-business. Pwede nyo tong ilagay sa, mas maganda kung mayroon kayong bakanting thermos, pwede nyo doon nyo ilagay sa thermos para hindi siya lumamig. Pero sa akin mga ka-business, dito lang sa dito lang kasi available ko yung takore. Yan, ito, takore stainless. Dito ko siya nilalagay. Kasi pag lumamig, pwede ko naman siya initin. Dito, madali lang naman. So, yun mga ka-business. So, atin itong ililipat sa ating, ano ito yung nalalaglag? Sa ating, ilipat natin sa ating, dito. So, yun po. Thank you for watching and God bless sa ating lahat. Yun po ating gravy.